good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today ay magbibigay lang ako sa inyo ng update dito sa ating mga hanging planters. Yan yung mga natanim natin before na mga succulents na ang gamit ay Alnos Compost. Yung iba guys, rice hull pa rin yung gamit ko, pero yung karamihan na nakahang dito ay Alnos Compost yung gamit natin. So magbibigay tayo ng update kung kumusta na ba sila at kumusta ba yung Alnos Compost dito sa atin sa lowland gamitin. Ayan. So ngayon, mag-start tayo dito sa ating bagong ripat. So kakaripat ko lang nito at ang gamit ko dito guys na ay yung dati kong soil mix, yung rice hull na bulok. Ayan. So ayan, niripat ko siya dito kasi lagi to guys nasasagi dyan banda sa nilalagyan ko, kaya niripat ko na lang dito at maihang ko siya. Ayan. So matagal na to sa akin guys, na variegated apricot na to, pero hanggang ngayon buhay pa rin. So itong ating next ay itong ating pink exotic. Ayan. Mapapansin nyo guys, itong ating pink exotic ay napakaganda. Ayan o. So kahawig siya ni Cubic Frost, pero iba siya talaga guys kay Cubic Frost kasi tingnan nyo naman guys yung rosette niya oh, napakaganda, pati yung baby niya ganyan siya. So nabili ko to guys kay Chanel's Garden. Ayan, ang ganda niya. So maliit lang to nung nabili ko, pero ngayon lumalaki na siya, tapos yung baby niya, and may nakuha na ako dyan isang baby guys. Yan, kung makikita nyo, ayan may baby pa siya. Ayan yung may baby na maliit, yan yung kinatan ko. May tumutubo na bagong baby. Yan, napakaganda ni Pink Exotic. So, ito ating next ay ito yung dating marble gold ko na nakalagay sa square pots. Ganyan guys, yung white na pot na yan. Diyan siya dati nakalagay at naripat ko siya dito sa pantato. At ang gamit ko dito guys ay rice hull pa rin. So itong ating nabili kay Sir Mark. Yan, ito yung guys yung may mga kasamang nagmashi-mashi. At ito, hindi naman nagmashi yung leaves niya, pero may mga nag-yellow-yellowish. Pero okay naman siya ngayon guys. So ito ay si Red Prince Propa. So yan yung name niya nung nabili ko siya kay Sir Mark. So nakaset nung nabili ko. And so far okay naman siya guys. So parang Black Prince lang siya. Yan. Na-propa lang siguro to sa leaves, and then Red Prince siya. So nung nabuhay siya, ayan, hindi siya Red Prince yung kinalabasan. So next natin itong at hybrid lawi. Napanulunan ko to sa game ni Ma'am Chanel before. So ayan, ang ating hybrid lawi. So ito guys, may yung mga nag-dry dyan na leaves sa kanya ay dati ay may mga sunburn niya na scars. So ngayon, ayan, ganda na niya oh. Yan bagong tubo niya na yan sa akin na leaves. So sa akin na yan guys. And then lumabas na yung mga farina niya dyan. At napakaganda ng farina niya. Ayan kung makikita nyo. Ang kinis na ng farina dyan sa roseto. Ayan kasi guys, nung pinadala yan sa akin ni ma'am, talagang may mga ganyan-ganyan na yan. Yan, pati si Lawi may ganyan na yun siya. So itong ating next ay ito, Alnos din yung nataniman nito guys, at galing din to kay Sir Mark. So ginawa ko din tong hanging kasi may farina din siya at para hindi mahawak-hawakan. So ayan, nagkaroon lang to guys ng fungus. Ayan kasi nung nakuha ko to, may mga mushy leaves talaga to guys. Yan, si Echeveria Horizon. So may mga mushy leaves na fungus siya. So ayan, kasi basa yung box nung dumating sa akin guys. Umuulan kasi noon at after ng bagyong Egay siya nung naipadala. And ayan siya. So far okay naman siya guys, kaso nagkaroon siya ng fungus. Ayan. After mawala nung nagmashi leaves sa kanya, lumabas yung fungus sa kanya. So na-sprayhan ko naman na din siya ng fungicide na Dietane Blue. So ito naman guys yung ating Octopus Chantilly. Ayan, dito ko na muna siya hinang kasi patangkad na siya ng patangkad guys. So nandito kasi siya, parang na-over siya sa init. So ginawa ko, hinang ko siya dito kasi dito may net. Ayan, rice hull lang yung natataniman ko niyan guys.
So this one naman, rice hull pa rin yung natataniman ko nito, pero ito yung dating maliit lang na nabili ko before na peach candy. Ayan, si peach candy. Maliit lang yan guys. Isa lang na ano yan. One head lang yan. Tapos, nagkaroon siya na, may mga baby siya maliliit before. And then yung baby niya, ayan na ngayon. Tapos, mayroon na rin ako niya na leaf propa. So, nasa labas. Yan. Lumalaki na din yung mga leaf propa ko sa kanya. At, nakita ko kasing madami siyang dry leaves. Kaya, diniligan ko to last day. So, pinulsok ko sila. So, rice lang gamit ko dito guys. Yan. Pero ang ganda ni peach candy. O, tingnan nyo guys yung leaves niya. May nagdadry nga lang. Pero okay lang yan guys. Kasi, ano na yan, na dilig na. So, ito naman, ito yung ating swan. Echeveria swan. So, may napapansin ako sa kanya guys. Ito, nadilig ko na din to guys. Ayan o. Parang... So, hayaan muna natin guys kasi matigas pa siya. So, lalambot din yan guys kasi parang nangitim yung dyan niya banda. Pero okay lang yan no. Na ano rin kasi to parang na-fungus din siya nung after ng ilang days no na itanim ko na siya. May fungus na siya. So, ayan. May bagong tubo na ano sa kanya mga leaves. So, ang natataniman din ito ay Alnos compost din guys. So, ayan no. Lumaki na din siya sa akin guys. Yan. Nagkaroon nga lang ng mga fungus yan kasi nung napadala talaga sa akin ay may mga na-fungus talaga. So, ito naman ang ating Echeveria lawi. Ang natataniman natin ito guys ay rice hull din yung dati kong soil mix. At ito ay galing kay Chanel's Garden. Ayan. Tingnan nyo guys yung ating lawi. Napakaganda. Ito guys yung gusto-gusto kong succulents before. So, dahil meron na tayo ngayon, ayan, super happy ako. At ilang months na ba to? Sobra pa lang ata to guys, isang buwan sa akin. Sobra pa lang isang buwan yan. So, ayan, napakaganda niya guys. So, ayan, nung napadala yan sa akin ni Ma'am, Chanel, ay talagang may mga ganyan na talaga yung leaves niya. Hindi kompleto yung farina niya kasi syempre, nahawak-hawakan na. So, ngayon, ang ginawa ko ay hinang ko siya para hindi madikit-dikitan yung yung leaves niya. So, yan na yung bagong tubo sa akin guys. So, nagiging kompleto na yung farina niya. Ayan o. Kasi gusto kong makita siya ng full yung farina niya at napakaganda niya talaga guys. Ayan o. May mga dry leaves na siya pero hindi ko pa tinatanggal kasi matigas siyang hilain. So, baka masugatan. At dinilig ko pa naman to baka mamaya marat. So, ayan. Hayaan ko na lang na maging malutong yung niya, dry leaves. So, yan ang ating Echeveria lawi. So, ito naman guys ay si Marine. Yan, matagal ko na to guys nabili. Matagal na to sa akin at nang nabili ko to ay maliit lang siya. And dati ay nasa square pots ko to nakalagay. May mga kasama siyang succulents sa square pots. And nung lumaki-laki na siya doon, niripat ko siya sa single pot na kulay itim. And then, niripat ko ulit siya dito guys. Yan, nung lumaki-laki na ulit siya, niripat ko siya dito sa na to at hinang ko. So, ang ganda niya guys. So, lalo pa siyang lumaki. Yan, rice hull yung natataniman ko nito guys. Yan, yung dati kong soil mix. So, napapansin ko guys, nung na-stress siya, ayan siya nagiging maganda yung ng rosette niya. Nagkakaroon siya ng kulay. Ayan, maganda to guys kapag na-stress. So, hindi lang siya stress yung leaves niya sa mga luma niyang leaves. Pero, kapag na-stress siya, ay nagiging ganyan siya. Yan. Tumitingkad pa yan, guys. So, happy naman ako kasi napalaki ko na siya. Okay lang na hindi siya ma-stress ng sobra basta lumaki siya. Happy na ako doon, guys. At buhay siya. So, napakahirap magbuhay ng succulents dito sa lowland. Alam niyo naman, guys, yung hirap kung paano talaga maghirap magtanim ng ating mga succulents. So, ito naman guys ay si German Champagne. Ayan. So, ang natataniman ko nito guys ay Alnos compost at ayan yung update sa ating German Champagne. So, lumaki na din siya guys. Same dito sa natataniman natin ay rice hull. Ayan. So, set ko to guys nakuha itong German Champagne ko na. Ito, tatlo to sila guys. So, ayan yung itsura nila. So, same lang naman yung kanilang mga laki at nandito yung isa. Ayan. Rice lang yan na tataniman yan guys. Pero, so far, ang ganda-ganda nila.
medyo dry lang talaga ito tingnan itong mga nandito compare dito sa nalalagyan ng net guys. So, mas fresh ito tingnan. Kasi ito talaga nakaka-receive to ng sobrang lakas na sunlight dito kasi walang net dito sa taas na to guys. So, kita nyo naman open. Ayan. So, ayan yung ating German champagne na nasa hanging pots. So, ito naman, itong ating isang ito na fungus din to guys nung ano natin kay Sir Mark. Yan, kay Sir Mark natin to nabili, si Amethyrum. So, itong ating Amethyrum ay malaki to nung dumating. At, sobrang hinayang na hinayang ko dun sa mga leaves kasi ang chubby niya at ang laki pala talaga nito guys. Kaso lang, nagsifungus yung mga leaves niya at dami na tanggal sa kanyang leaves. And then, yung mga babies niya nun ay kalbo-kalbo. So, buti na lang ngayon guys, so yung mga babies niya ay, ayan o, tingnan nyo. Yan, ang dami niya tapos nagkaroon na ng leaves at lumalaki na din. So, ang natataniman natin dito ay Alnos Compost. So, very good yung Alnos Compost. Guys, oh, maganda din siyang gamitin. So, yung Alnos Compost ay nabili ko kay Sir Mark Balatong. And, ang FB page niya po ay Succulent of the North. Ayan. So, ito naman, kay Sir Mark ko rin ito nabili. And, ito si Crispate Beauty ko guys. Ayan. So, ang natataniman ko nito ay rice hull lang din. So, nakulubot to kasi ano na talaga siya, yung parang dry na dry. Pero sinok ko to guys sa water. Ayan. Hindi pa siya gaanong gumagaling. Yan, hindi pa niya nauubo siguro yung water na dinilig ko sa kanya. Ayan siya. Ayan yung ating Crispate Beauty. So, next natin ay itong ating Echeveria Blue Truffle. So, alam nyo guys, itong Blue Truffle sa to ay gandang-ganda talaga ako guys. Pero, napakabigat niya. Grabe. Pero ang ano nito guys, ang natataniman ko nito ay Alnos Compost at kung makikita nyo guys, hindi yan masyadong madami yung ano niya, yung soil niya compare sa mga soil nito oh. Tingnan nyo, puno ito. Pero ito hindi. Pero sobrang bigat niya oh. Kasi guys, napakalaki niya oh. Napakalaki niya. So ang ganda din niya kasi yung mga leaves niya ay curly-curly. So iningatan ko talaga yan guys. Kaya ginawa kong hanging dyan oh. Si Blue Truffles. So, next natin itong ating Crispate Beauty ulit, guys. So, ito yung pinakauna kong Crispate Beauty. So, 2 heads to, ayan. So, niripat ko lang siya dito. So, nang nakatanim kasi dito before ay yung Monstrous Benetium. Pero, na ano yun, guys, narat. So, kinat ko. So, akala ko okay na. Pero, nagtuloy pa rin siya. Hanggang sa namatay siya. So, ayan. Ito yung nilipat ko. So, ayan yung ating Crispate Beauty na dating maliit. So, ngayon lumalaki na, guys. Ayan. So, ayan siya. Ito guys, hindi to talagang butsyog-butsyog yung leaves niya compare dito sa medyo malaki na nagiging kulubot. Ayan. Ito butsyog. So, ang natataniman ko nito guys ay rice hull lang din. So, same dito guys. Ito, niripat ko lang to dito. Nasa green pot to, nasa curly. Yung green pot na yun guys, So, nandun siya nakalagay before. So, niripat ko dito kasi nilagay ko dun yung mga pare-pareho yung mukha. Yan, yung mahahaba, yung may mga patusok na dahon. So, pinagsama-sama ko yung mga ganong succulent sa pot na yon. So, ito yung ating Marble Gold. Yan. Ang natataniman ko nito guys ay rice hull din. Yan, At okay na okay naman siya. Yan. Favorite ko to guys si Marble Gold. At ito yung last natin na nakahang dito. Ayan, si Marble Gold pa rin guys. At ito yung nabili ko kay Ma'am Mercy ating. At alam nyo ba guys, ito before ay na rin to. Na siya parang nag-agaw buhay din to. Kasi nung dumating to sa akin guys, nangitim yung mga leaves niya dyan. Kaya yan parang dito banda madami yung leaves niya. Pero dito medyo kalbo. Kasi yung dyan banda niya guys ay nangitim yung leaves niya. Yan. Para siyang na-fungus din. And parang yung katawan niya ay parang may parang nangitim-itim. Pero so far guys, nabuhay ko siya. Ayan, super happy ako kasi alam niyo nung tinanim ko siya, hindi ko talaga siya guys binasa ng ilang linggo. Tapos kahit nakukulubot na yung leaves niya. Tapos ginawa ko, inisprehan ko agad siya ng ng Ditane, yan fungicide. Inisprehan ko agad siya. Tapos hinayaan ko na siya, hindi ko na siya dinilig. Hindi ko siya dinilig kahit pakulubot na yung leaves niya. Ilang linggo, 2 weeks ata yung mahigit guys. So ayan, so far, mas malaki pa siya dito sa pinakauna kong Marble Gold. Ito kasi guys, ang itsura nito, medyo punggok yung mga dahon niya na chubby-chubby. So ito naman, chubby-chubby din siya pero pabuhag-hag yung leaves niya. Kaya malaki siya tingnan.
Ayan. So, that's all for today's video guys. Yan, nagbigay lang tayo ng update dito sa ating mga succulents, dito sa mga hanging pots. Kung kumusta ba sila at kumusta yung alnus compost na gamit natin sa kanila dito. Sa lowland, ayan. So, ayan yung look nila dito sa taas na to. Ayan. So far guys, na okay naman sila at maganda. So, nagpapausok pa rin ako. Yan. Kasi marami pa rin guys yung mga damo na nawalis ko ulit at malakas talaga guys yung hangin dito. Ngayon medyo kumalma. Pero ayan o, paparating na naman yung malakas na hangin. Pabugso-bugso yung malakas na hangin. So that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching. At kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, please to subscribe Marjan's Garden, like and share. Also, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin. So yan ang update sa ating mga succulents na hanging pot. So yung mga gustong gumamit ng alnus compost ay maganda din po talaga siyang gamitin na pang ano natin sa ating succulent, soil mix sa ating succulent. So, bye bye guys and see you on my next vlog. Happy gardening everyone!